What's your name again? Roman. Roman from Israel, right? Luto na po yung pagkain natin. Nagugutom na kasi ako. Ay! Hindi, joke lang. Refreshing in fairness. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we're doing another local trip. So we are traveling to Siargao, Philippines. So actually, hindi ko siya first time sa Siargao. It's actually my third time in Siargao. Pero yung first two napunta ko doon, like before pandemic pa, sobrang tagal na. Yung unang punta ko parang hindi naman ako nag-vlog noon. Tapos yung second punta ko, kasama ko pa rin yung mga friends ko. Like, more of bonding vlog lang siya, hindi siya travel vlog. Isang video lang yun. So, I'm so excited kasi first time natin, parang technically first time ko gagawa ng as in travel. Bakit may tumutunog? Parang travel vlog sa Siargao. So, isasama ko kayo guys. Ano mga pwedeng gawin sa Siargao. Siyempre, explore natin yung area. Saan mga masasarap kumain. And I hope we can meet other people, mga locals doon, no? Ang problema ko lang talaga, sobrang mahal ng airfare papuntang Siargao, no? When I was planning for this trip, na-plan ko to like 2 months ago lang kasi. Sobrang mamahal ng flight, guys. Like, merong 20,000, 25,000, 30,000. Ano to, Europe, di ba? Yung Europe ko nga, Qatar Airways, no? 46,000 lang. Tapos, ang layo na nun. Dalawang, ano na, di ba? Ang daming pagkain. Tapos, ito may nakikita ko, Siargao, 30,000. Like, ano to? Parang muntik na lang, konti na lang mag-Europe na, no? I don't know what's the problem, pero sobrang mahal talaga lagi ng ticket papuntang Siargao, no? Comment down below guys if you know the reason why super mahal ng ticket to Siargao. So when I was planning for this one, surprisingly, Philippine Airlines yung nakita kong pinakamura. Hindi siya mura pero siya na yung pinakamura sa options. 10,000 pesos guys, 'di ba? Parang nag-out of the country na ako. 10 or mas mura pa nga yung mga out of the country minsan, 'di ba? So, okay na rin, sabi ko kasi medyo na-miss ko rin talaga yung Siargao. Parang sobrang tagal na since yung last ko napunta. So, ang dami na sigurong nabago doon. So, I want to go back and do travel vlogs and kamustahin ko ano na itsura ng Siargao. So, tapos itong 10,000 pesos na flight ko to Siargao, hindi pa siya direct flight. Kasi kung direct flight nga, ayun nga mga 20,000, 30,000. Connecting flight ito guys. So, Manila to Cebu. Tapos may 2 hours layover ako sa Cebu and then Cebu to Siargao. Philippine Airlines naman parehas. I think okay lang na 2 hours lang yung pagitan kasi same airline naman. If ever magkaroon ng delay, magagawa naman ng paraan yun. Matatransfer naman tayo sa susunod na flight. Ang problema lang kapag magkaibang airline guys na medyo delikado yung kasi what if ma-delay yung isa, baka hindi ka makapunta on time dun sa second mong leg. But ito naman same airline. So I hope maging smooth ang travel. So ang flight ko from Manila to Cebu is 3:30 AM. Dadating tayo dun mga 4:35, mga 5 AM ganon. Tapos ang flight ko Cebu to Siargao is 7 AM. Tapos dadating siguro tayo ng Siargao mga 8 AM. So yun lang, pahinga lang naman ako dito. So early, like 3 hours before. International. Alas 12 pa lang. More than nga 3:30, 3 hours, 3.5 hours nandito na ako. Okay lang kasi sabi ko parang inaantok na kasi ako. Pag magstay pa ako sa bahay, makakatulog ako. So sabi ko, punta na nga ako sa airport. At least makatulog man ako dito. Nandito na ako sa airport, di ba? So I'll see you in Cebu and then Siargao. Guys, nandito pala tayo sa Terminal 2, no? Hindi ako masyadong nagagawi dito sa Terminal 2. Pero ang Philippine Airlines domestic flight yata nandito sa Terminal 2. Nagsishare sila ng AirAsia. May nakita rin ako doon sa kabilang entrance. Parang puro AirAsia domestic flights. Dito naman sa kabilang entrance, parang puro Philippine Airlines yata dito, no? So, hindi ako masyadong nagagawi dito. But this is Terminal 2, guys. Taran! Ayan. Ano ba yan? Parang kanina pa yung may tumutunog. Wait.
not as crowded as Terminal 3, no? So, yan. Chill lang ako dito. Magre-review ako. Merong pinapa-review na vlog yung editor ko. So, see you. Wait lang. May nakalimutan na naman ako. Ito namang 10,000 ko na round trip. Meron na pala siyang kasama na 10 kilos luggage, no? Nagulat nga din ako. Sabi ko, sure go lang naman ako. Parang di ko kailangan ng luggage. Pero meron kasing kasama na talaga yata siya by default. Ewan ko. So, ayun. Meron tayong 10 kilos na luggage. So, pwede na rin, no? 10,000. Pero mahal pa rin talaga siya. But, okay na rin. Medyo na-miss ko rin talaga yung Siargao. Hey guys, so we've just arrived here sa Cebu, no? Ang flight lang naman mga isang oras lang from Manila. So mayroon pa tayong isang flight from Cebu to Siargao. Pero nung nag-check-in ako sa Manila, dalawa na yung ticket na binigay nila, no? So, nasa akin na yung ticket. Tapos sabi naman nung staff sa Siargao na makukuha yung luggage ko. So wala na akong ginawa dito, like from there, ayan. Tawid lang ako dyan, may guard, parang transfer. So nagta-transfer lang ako. Then naantayin lang natin yung ating flight papuntang Siargao. Medyo inaantok na ako. Hindi ako masyado nakatulog sa flight. Slight lang. Guys, while waiting lang sa ating flight papuntang Siargao, nag-announce na pala ako ng winners ng ating 10 winners ng 1,000 pesos GCash each doon sa ating pag-giveaway no ng 100k subscribers. So, in-announce ko na siya sa mga IG story, FB My Day, pero ilalagay ko na lang din dito yung mga winners nung ating pag-giveaway. Isa na lang yung hindi nagre-reply, na-send ko na yung sa 9. Yung isa hindi pa siya nagre-reply sa akin kasi may message ko sila isa-isa. Yung isa hindi pa nagre-reply. Mag-reply ka na po. Sure. Ayun guys, nakarating na tayo dito sa Siargao, no? Parang wala akong nakitang Pinoy sa flight, yung Cebu to Siargao. Seryoso, parang walang Pilipino. Pakita ko sa inyo. Pag nandito ka sa Siargao, parang ikaw yung foreigner kasi lahat ng tao ng mga western, oh. So, yun guys, nakalabas na tayo ng airport. Pinakauna binayaran na 20 pesos. Parang terminal fee ba yun? Dito sa may airport, oh, parang terminal fee na 20 pesos. So hanap na tayo. I think may mga tricycle ba dito? Or mga van papuntang General Luna. Doon ako nakastay sa may General Luna. Yun yung parang sikat na area dito, no? So ito, paglabas ng airport meron na yata dito. Ako lang talaga yung Pilipino dun sa flight kanina. Labas tayo. Ayun, may mga van na dun. Magkano kaya dito? Ayun, dito merong mga shared van, guys. 300 pesos each. Sige, mag-van na lang tayo. Shared van. Magkano kaya? 300 each? Yes, total na po yan. Okay, sige pa yan. Sir, we have a pickup already. So guys, we finally arrived here in Siargao. Kaso sa hostel kasi namin 3 PM pa daw ang check-in. It's currently 9:30 AM, almost 10 AM. Ang tagal pa, meron pa tayong 5.5 hours. So sabi ko maghahanap na lang muna ako ng cafe or restaurant. Kain na lang muna tayo, guys. Wala pang ang tulog do kasi yung flight ko 3:30 AM from Manila. So alas 12 ng madaling araw nandun na ako sa Naiya. Wala pa tayong tulog. Gusto ko sanang umidlip sana ng konti kaso hindi pa daw pwede mag-check-in. Tapos may mga natutulog doon kasi yung hostel namin merong common area na parang open area, may swimming pool, ganun. May mga natutulog sa upuan kasi hindi pa nga pwede mag-check-in, di ba? Tapos mga puyat na siguro sila, natulog na sila sa upuan. Sabi ko matutulog din ba ako, pero naisip ko wag na lang, mag-restaurant na lang tayo. Labanan ko na lang yung antok ko. Tapos pwede kayo mag-rent ng mga motor dito kasi ang init kasi. Dati nagmotor-motor ako dito. Tapos pagka dating ko sa Manila, as in sunog na sunog yung mukha ko, guys. Yung parang tostado ako. So sabi ko parang ayoko magmotor. Pero kung pwede kayo magmotor dito, no? Kung may mga friends ako, pwede, malakas din yung loob ko. Tsaka mag-isa kasi ako. Baka for example, matumba ako tapos wala akong kasama, di ba? So walking na lang. Walking tour na lang ang ating peg dito sa Siargao. Ayun guys, meron na naman mga ATM dito. Marami na rin ako nakitang ATM kanina. Kung for example hindi kayo nakapagdala ng pera, pwede naman kayo mag-withdraw dito. Alam mo, parang ang init din. Kahit sabi ko maglalakad lang ako, ang init din. Dito na nga lang tayo. Yan.
Tara, dito na tayo kasi ang init. Hindi, puro foreigner yung tao. Guys, dito na lang muna ako tatambay sa Kudos. Bawal ba ang tsinelas dito? Ay, yan na, may mga beanbag. Makuti din siya, no? May lamin pa. Guys, haggard pa. Haggard pa ang lolo nyo. Pero laban na tayo. Hindi ko alam yung name ng ano, pero parang ang sarap tumambay dito. Hi, ate! Ayun, parang gusto ko mag beanbag. Dito na lang tayo. So guys, nandito tayo sa restaurant. Ang pangalan niya is Mondays. Pero Tuesday ngayon. So, siguro magla-lunch na rin ako. Early lunch na lang. May mga fruit shakes sila. Ang presyo yan, mga 220, 210, 160 pesos. Mga tea, fresh tea. Meron silang mga pudding, 350. Yan, 350 yung presyo ng mga ganyan. Mga bowl ba yan? Ito, big breakfast. 2 eggs, your way bacon. 360 yung breakfast nila. Appetizer. Okay. Burgers, mga 400 pesos. Grabe, naantok talaga ako. Kasi wala talagang tulog. But anyway, dumating na yung ating drinks. Ito yung in-order ko. Ano nga ba to? Ano bang in-order ko? Kalimutan ko rin. Basta parang banana. Ay, shucks. Tumutulo, sorry. Parang banana na merong banana na may chocolate. Alam ko na. Banana peanut butter plus cocoa. Yan. Mga 260 pesos. Tapos nag-order pa ako na parang breakfast. Kasi mga 10 pa lang, wala pa sila ng ibang menu. Pang breakfast pa lang yung siniserve nila. Tapos mga 360 pesos. Naalala ko ng first time Siargao ko. Kasi parang, syempre kakastart ko lang yata magtrabaho noon. Tapos parang mga ganun din yung pagkain namin dati. Mga 300, ganun. 200 plus, 300. Tapos namamahalan talaga ako dati. Sabi ko, my gosh, ang mahal naman. Parang akala ko yung binabudget ko dati mga 100 lang, ganun. But on the pricier side talaga dito sa Siargao. Kasi siguro ang dami ring foreigners, no? Yung flight nga kanina parang 95% foreigner, 5% Filipino. So siguro medyo mataas din yung presyo kasi nga foreigner yung kanilang kinikater na customers, no? Naalala ko pa dati, tapos sabi ko, parang hindi yata magkakasya yung budget ko dito. Kasi nung nagta-travel ako sa Siargao dati, like as in, no, sakto-sakto lang. Yung dala kong pera, parang saktong-sakto lang. Pero may mga ibang option naman dito. Minsan magkarinderya tayo. Maghanap ako ng mga karinderya dyan na on the cheaper side. Ngayon kasi kailangan ko lang talaga ng comfortable place na mapagpapahingahan. Kasi gusto ko nga matulog dito. Di ba? Parang ang sarap matulog. Pwede ba matulog dito? Nag-order naman ako. Okay. Puro foreigner, no? So yun guys, ito yung breakfast natin. Ang pinili ko na is kanilang big breakfast para mabusog na agad tayo. So merong egg, parang pork yata yan, pancake, some potato, and watermelon. Tapos yan, bumili din ako ng banana peanut butter shake. Diyan. Kita nyo ba ako dyan? Ayan, goods ba? Tara, let's go. Kain na tayo. Brunch na natin to. Let's go. Kain natin yung scramble. Pinapili naman nila ako kung scrambled or sunny side. Nilalasahan ko ba kasi parang nakukulangan ako sa alat ba? Ng konting alat. Mahilig kasi tayo sa maalat ng mga Pilipino. Sabi mo dito, fairness. Parang medyo pa-mash na siya. Konti na lang mag-mash potato na ng konti. Pumapasok. Fave ko yung potato. Yung pork, medyo parang kulang ng lasa or something. Pero, baka ganun lang siya. May tumabi na sa atin dito na ano. Pancake. So
So yun guys, dito talaga parang nararamdaman ko na parang ako yung foreigner, parang ako yung bisita kasi mostly ng mga tao. Tingnan nyo. Ito mga tao, no? Parang ako pa yung I mentioned that I feel like I'm the foreigner here because most of the people are not from the Philippines. Do you want to say hi to my video? What's your name again? Roman. Roman from Israel, right? Yeah. Yeah. Yan, chill lang dito but yeah. Just maraming foreigner talaga and ayan. Minsan nga nahiya ako kanina sa van kasi iba yung van transfer, parang dalawa lang kami na Pilipino. Tapos ang ingay nila. Tapos parang ako pa yung nahiya kasi sobrang ganun naman sila, di ba? Parang very vocal, very expressive. Medyo nahiya ako or mahihain talaga ako mag-vlog pag nasa Pilipinas. So kaya lang ako dito. Pero yung nasa likod ko na, saan na ba yun? Ay, wala na. Pero kanina meron dyang kaya kung sabihin yung term kasi baka maintindihan ako. Hello. Accounts in TikTok and Instagram and Yeah, I have Instagram or YouTube. Reels. This one? This is for YouTube. Like YouTube videos? Yeah. Do you also do like your drone shot, do you put that in Reels or? No, not yet. Maybe later, but now Yeah, I'm you will just edit it? clearing out Yeah. to make it good and making Yeah. it looking nice. And Yeah, nice. So I saw him. He was like taking drone shots of people surfing here in Siargao, and he has a lot of very cool shots. So yun guys, kumain na tayo dun sa may Mondays, no? Puro mga AFAM, no? Okay yung vibe niya. Baka sikat yun kasi maraming kumakain. Pero for me yung food, so lang, mga 7 out of 10. But the ambience is good. Tapos yun, may nakilala pa nga tayo taga-Israel, no? Hindi ko lang masyadong film kasi parang napapansin ko pag may camera medyo shy type siya. Pero pag walang camera, ang dami niyang kwento. Nagkukwento siya na parang kakatapos lang niya sa military service. Kasi nga daw, meron palang alitan yung taga-Israel siya, di ba? Israel tsaka yung Palestine, parang ganun. So, hindi pa rin daw natatapos pala. Magto 2 years na yata yung parang war between them, no? Parang may mga hostages, tapos pinagpapakita pa nga siya ng mga pictures kung gaano kawawa yung mga hostages, ganun na nakakabalik, like sobrang pumayat, sobrang hindi pinapakain. Kaya ngayon para nagpe-prepare sila sa country nila na kailangan lahat mag-military service yata para maging ready sila. So kakatapos niya lang daw mag-military service. My God, ang dami ang hot naman ni Kuya. My God, yung Hey! Wala, sayang, hindi nakatapat yung camera guys. Ang hot ng mga nagmumotor, nag-wave si Kuya. Nawala na ako sa kwento. Ang daming mga hotties dito sa Siargao guys. Tapos lagi sila nakahubad. Ang ganda ng katawan nila, nakakainis. Hindi ako ready. But, ayun. Mabait si Kuya. So guys, walk lang ako dito. Nagtanong lang ako kay ate ko. Ay, ang dami palang mga restaurant dito. Ito naman, Goodies Food Truck. Para mga foreigner din yung ang daming foreigner talaga guys. Travel surf. Sabi ni ate meron daw beach dito eh. Nagtanong ako dun sa may restaurant. Sabi ko may beach bang malapit dito kasi hindi pa ako makapag-check-in sa hotel, so lakad-lakad na lang muna ako. Grabe guys yung mga dito. Hindi na masyadong maaraw. Iniisip ko tuloy kung magre-rent ako ng motor kasi parang hindi na siya umaaraw. Pero okay na to. Sumisikat ngayon. Yung nagluluto. Si ano pangalan ng nagluluto? Okay na to. Okay na to. Lakad na lang tayo. Okay, so nakita ko lang meron palang malaking Andox dito. Actually, hindi ko alam kung saan ako banda naglalakad. Basta naglalakad lang ako. Ayun, may beach na yata doon. Tara, punta tayo. Tambay na lang tayo doon sa beach kasi hindi pa tayo makapag-check-in eh. So again, Fin and Pho. Parang Vietnamese to, no? Drunken sushi. Yan.
Alam, may buntis si ate girl, oh. Ang cute. Buddha Resort. Ayan, meron mga bagong tinatayo dito. Masa. Ano yung Masa? Masa, Siargao. Ayan, may mga ganito na, oh. Sa Bali ito yung warung. Ayan, ang warung sa Indonesia parang mga karinderya, no? Ayan, may warung Indonesian restaurant. May mga ganito na pala dito. Or hindi kasi ako naglalakad dati, parang nakamotor-motor kasi kami, so hindi ko masyadong nakita yung establishments. I'm not sure kung bago to, pero mukhang bago naman siya. Hello. Ayun, no, cutie. Sakay po, sir. Ay, hindi lang, lalakad lang po ako, kuya. Nor Park. Ayun, no, ang dami dito mga kung anik-anik lang na mga restaurants, na mga kainan lang, no? Ay, naglalakad lang ako, kuya. Dami mga nag-o-offer ng ganito, mga tuk-tuk. Kung gusto niyo mag-tuk-tuk, go. Pero ang gusto ko, matuktukan ako ni no. Ayun, di ba? Yan. Panalo. Charing. Grabe ang sipag nila mag-jogging ng ganitong umaga pa, no? Pa lunch time pa lang, alas 12 na ba? 11:25 AM. Travelers Beach Resort. Saan kaya yung beach? Parang ang layo. Pero okay lang, at least nalalakad natin dito. Na-explore natin yung mga establishments. At maka-establish tayo ng relationship. Charot, relationship with the AFAM. Parang feeling ko, I'm not sure, parang ang hirap magkaroon ng jowang AFAM, no? I mean, they're hot, you have nice body and nice but parang mahirap na relationship kasi for example magjo-joke ka ng Tagalog tapos hindi niya magigets. Pag i-translate mo sa English parang hindi na siya nakakatawa. So I'm not sure, I'm not closing my doors naman. Sorry. So yun guys, may nakita ko na parang daanan papunta sa beach, sa parang eskinita. Pwede, tara, punta tayo sa beach. Gulatin, may mga walang bilib sa'yo mag long sleeve ka sa beach, B. Takot na takot sa araw. Kasi nga sa Boracay, di ba kakagaling ko lang ng Boracay, like, what, few weeks ago. Sobrang pangit ng dito ko kasi nagsando ako, tas sobrang itim nung naarawan, tas yung sando, hindi, ang pangit. So it's either maghubad ako ng todo, or wala akong ipaitim. So pag maghubad naman ako, laki ng tiyan ko. Ang laki ng tiyan ko. So wag na lang maghubad, mag-ano na lang. Ayan na guys, nakapunta na tayo sa beach. Magma-microphone na ako kasi mahangin, para mas clear ang ating audio. Ayan. So ito yung beach niya guys. Tingnan natin yung lupa. Medyo powdery din naman. Na medyo ano ba yung kulay niyan? Hindi siya super white eh. Pero ano bang tawag dyan? Cream? Basta ganyan. Tapos dito sa Siargao, pansin ko maraming aso. Yan ang mga aso. Pero minsan kasi nagtatahol sila. Minsan naman nagbabait lang. I-try natin kung anong mood nila today. Hello. Hello. Hey, pansinin niyo naman ako, nag-hello ako eh. Hello. Blackie, alam mo ba meron akong damit na kagaya mo? Tara dito tayo banding. Ay, gusto kasi nila yata may pagkain eh. Banding tayo. Ayan. Dito tayo sa beach, lakad-lakad lang. Dapat pala nagdala ako ng pagkain para sa mga dogs, para lumapit sila sa akin. Ayan guys, lakad-lakad lang tayo sa beach. Alam, mayroon mga ganun. Ano ba yan? Parang mga tent? No? Camping tent ba yan? Ang cute oh. Gusto niya magstay sa mga beachfront houses. Yung outfit mo na nasa beach ka, tapos meron ka pang laptop, tapos naka long sleeve, no? Ang weird. Ang weird ng outfit, but it's okay. It's okay to be different. Saya naman ang life nila.
Ang gawa nila kuya. Nagbibiyak sila ng bato. Anong ginagawa niyo kuya? Ay sige po. Ang sarap naman ng pagkain niya. Hello po. Yung meron nag-aaya siya, sabi niya kaon. Tapos sabi ko ay sige po. Ang bilis ka usap. Bilis ka usap. Sarap pa naman kinakain nila fried chicken. May nagluluto doon na makiluto nga tayo. Luto na po yung pagkain natin. Nagugutom na kasi ako. Ay, hindi po. Hindi joke. Hindi joke lang. Anong niluluto niyo kuya? Pwede yung videohan niyo yung niluluto niyo? Ha? Pwede mo videohan niya kuya? Okay. Ayan guys. Anong isda to kuya? Ano? Salindato. Salindato. Ayan guys. Ibang sarap ng pagkain nila. Ayun lang kuya. Thank you. Nagutom kasi ako sa kakaamoy. Natawa ko sa reaction ni ate. Sabi niya, ay hindi po. Ate, ayaw magpakain ni ate. Ang sarap pa naman, nagsusugba sila. Nag-iihaw sila ng ano, ng isda. Guys, ito na yung church ng Siargao. Di ba merong nagtitinda dati dito ng pandesal ba yun? Or yung parang somewhere here, nawala na sila no? Yung parang nagtitinda sila ng mainit na tinapay. Alam ko nasa harap lang yun ng church. Ay, ito pala yun. Ito na yung pandikoko dito. Di ba nandun kayo lagi? Say pala ito na yan. Magkano isa? 5? Sige, dalawa. Ayan, nandito na pala sila ate. Sa may simbahan lang, diba yan? Parang last time, pero ang tagal na kasi yun. Bago pa lang pandemic yun. Nakita ko dito. Kawawa naman sila nanay. Dati pa, pre-pandemic pa yata yun. Diba ito yung Siargao Church? Diyan yan sila basta somewhere dito yan sila sa may harap eh. Tapos parang dyan pa nila inano sa may oven na parang batong oven. Ngayon luto na nila dinadala, pero mainit pa naman kasi naka styrofoam. Siguro niluluto na lang nila sa bahay, tapos dyan na lang sila sa gilid kasi di ba nagka-pandemic, baka alam mo yun, nahirapan na sila mag ng renta kasi wala namang ano nun. Still the same, the very hot. Ang init nito guys. Fresh na freshly made pandikoko. Sarap. Ang sarap kasi ang init. Love it. May buko juice kuya. Magkano ang juice kuya? Isa may 30. Gano'ng kalaki yung? Ngayon, 50 po ang meter. Sige, 50 na lang. Isa lang po. Thank you. Guys, i-partner natin sa pandikoko. Pagpasensya na, haggard na ako dahil ang init talaga. Sakto magkatabi lang si nanay sa pandikoko sa si kuya sa may buko. Try natin. Mainit na pandikoko. Malamig na buko. Ang 50 pesos to. Pero in fairness naman, magatas siya. At yung mga buko yung hindi sa matigas, yung soft na buko. Refreshing in fairness. Pandikoko plus buko guys. Sa harap ng simbahan. Top. Di ba yung mga simpleng ganito lang, minsan masarap pa talaga yung mga ganito lang no? Kasi sanay naman tayo sa ano eh. Sanay naman tayo sa mga ganitong pagkain. Although, syempre yung restaurant kanina sa Mondays, yung ambience talaga yung binabayaran mo. Ang ganda ng ambience, ang sarap na maghilata, ganun hilata. Pero ito, sarap na pagkain. Sarap ng buko. Sa mga on a very budget, huwag kayong mag-alala, parang marami naman ako nakikita mga karendeya, mga ganyan. Sisig or ano, adobo. Actually, kanina ka pa ako marami nakikita habang naglalakad ako. Guys, dito na tayo sa hostel. Ito yung hostel namin. Simple lang. Doon ako sa taas. So, 6 kami. Mayroong lockers. Yan. Yan lang itsura niya.
Ito yung common toilet. Yung toilet area, both girls and boys. Pero yung shower area, may designated lang na for girls. Ito yung shower area ng girls. And for guys, ito naman yung aming shower area. So guys, ito yung hostel. Ang pangalan niya is Raksak Hostel. Ay, ito pa. Meron mga na. Hi guys, may mga nag-ano doon, volleyball. So pwede mag-volleyball dito. Mga guest lang yan. Pero as someone na sporty, hindi naman ako sporty, so hindi ako pwede dyan. Pang mga prinsesa lang yung galawan ko eh. Pero yan, pwede kayong mag-ano dito, sightseeing. Mga nakatopless yung tao dyan. May area dito na parang pwede ka lang mag-chill. Ayan, restaurant, chill area. And then may pool pala dun. Kasi hindi ko mapapakita kasi may naglalaro ng ano, no, ng volleyball. Pero mayroong swimming pool dun. May pool area dun. Kita niyo yan? Ayan, may swimming pool. Ayan, malaki yung hostel. Called Raksak. Labas muna tayo guys. Ayun nung dahil motor. Parang lahat sila nakarenta ng motor. Ako lang yung walang motor. Maglalakad lang tayo guys. So yung pangalan niya Raksak. Siguro yung hindi lang sobrang ganda na naiisip ko sa kanya is medyo papasok siya ng konti. Ayun kasi yung parang main road, diba? Tapos ito meron siyang papasok na slight. And then may nabasa akong review na parang kapag gabi daw hindi daw masyadong mailaw dito. But if may motor ka naman, mabilis lang naman. And then if pupunta ka sa parang very busy area, kasi itong area nito parang nasa gitna siya ng General Luna, na very busy, maraming restaurants. And yung Cloud9, yung surfing area naman nandito. So nandito kami sa gitna. So hindi kami super lapit dun sa mga maraming restaurant. Hindi rin kami super parang nasa gitna nga lang siya. Nung naglakad ako kanina, siguro mga around 20 to 30 minutes nung nilalakad ko. Pwede naman kayong mag tok. Pero ako kasi kanina parang mas gusto ko lang maglakad. Parang gusto ko pumunta sa Afam Bridge. Di ba meron ditong bridge na parang marami dito patambay na Afam. Pero chinek ko parang 42 minutes walk. So I think mag-ano na lang ako, mag-tok. Ayoko bang mag-rent ng motor kasi bukas nakatour ako bukas. And then the next day naka-island hopping ako, so hindi masusulit yung motor. Siguro sa last day na lang, pag yung free day ko na lang, baka mag-rent ako ng motor. Ay, hindi ko pala nasabi kung magkano yung hostel ko, no? So yung hostel ko nasa mga around 800 pesos per night guys. Then you can book that on Klook using my discount code Marvin Samako Klook. Pero tinignan ko may mga ibang season na mas mura siya, pero ngayon medyo mas mahal siya. Medyo puno nga yung hostel namin eh. Siguro other seasons mas mura siya. Iniisip ko nga mag-hotel na lang ako dito, kaso lagi kasi ako meron mga tour, parang wala din naman ako masyado sa bahay or sa hotel. So sabi ko mag-hostel na nga lang ako. So yun guys, nakarating na tayo sa Afam Bridge or yung Katangnan Kabitoonan Bridge. Ang siningil pala sa akin nung tok-tok guys is 50 pesos. So ayan. Ay, marami pala mga paninda dito. So before ka maka-arrive sa bridge, marami mga barbecue. Ayan guys, parang famous spot siya for sunset siguro. Pero hindi ko alam na meron pala siyang mga paninda dito. Parang street food hall na siya. Actually guys, this is the longest bridge in Siargao. It connects two barangays, I believe. Katangnan sa kabilang side. Sa kaya Katangnan, di ko alam. Sa Kabitoonan, kinoconnect niya yung dalawang bridge. Pero most famous siya as Afam Bridge. Kasi parang marami mga foreigner dito. Di ba na sumisikat sila online na parang marami mga Afam dito. Kung gusto mong maghanap ng mga Afam, nandito yata sila sa area na to. But yeah, may mga paninda dito guys. Pero currently, wala pa naman ako masyadong nakikitang Afam. Mostly locals. No? Kaya nga tayo nandito para makakita ng Afam. Pero parang locals yung mga tao guys. Hi! Hello! Pero parang wala namang Afam guys, look.
Di ba parang more locals lang yung mga tao? Ayan, ito pala yung Afam Bridge. So, paano sila nakapunta doon? Ah, merong hagdan. May hagdan pala dito. So, pwede kayong bumaba doon. Yun sila, oh. Pero parang puro locals lang yung nakikita ko. Parang nadidefeat yung purpose ng pagpunta natin dito. Kaya nga tayo nagpunta dito kasi maraming Afam, no? Parang mas marami pa dun sa General Luna. Mostly mga locals lang yung tao dito. Kain na lang tayo. May mga tinda dun eh. Or lakarin muna natin tong Katangnan Kabituonan Bridge. Tignan nyo, di ba walang Afam? Mga local lang yung mga tao. Ay, meron naman yung konti. Mas marami pang Afam dun sa hostel namin eh. No? Andun yung mga Afam nagba-volleyball. Ito meron dito. Kausapin na lang natin para ano. Ikaw na nga ang hinahanap. Wala, ayun lang yung Afam. Konti. Mahaba ba to? Ay, mahaba pala. Sige, lakarin na lang natin para exercise na rin. Total lang, dito na rin tayo. Yan yung mga konting nagja-jogging. Saan ba yung sunset banda? Ayan, medyo nagkakaroon na yata ng mga tao. Ay, malis na naman. Akala ko pa naman nandito na sila. Kasi lumalakas na yung ulan, guys. Hindi kasi ano yung camera ko, hindi siya waterproof. So, ay, ayan, meron ng mga Afam. Pero lumakas din yung ulan. Thank you. So yun guys, biglang bumuhos yung ulan. So sumilong lang ako dito sa parang may bubong lang ng bahay. Bumili na lang din ako ng pagkain. So parang merong Shanghai, pork chop, ganyan. Kanin, 100 pesos to. Diyan lang sa may Afam Bridge. Wala rin naman masyadong Afam. Kain na lang tayo. Medyo malamig. Sana crunchy yung Shanghai. Okay. Medyo crunchy naman ng slight. Dahil na guys to, bumuhos na yung malakas na ulan. Parang hindi nakikita sa camera ko na umuulan, pero malakas yung ulan guys. Diyan na lang sa mga ganyan, ayan na lang yung patunay. Basa na ako guys kasi pinipilit ko talaga mga 20 to 30k steps today. 19 pa lang ako, or kanina kasi mga 15 pa lang. Sabi ko ayoko mag-tricycle, di ba umuulan? Pag tumitila, lumalakad ako, tapos pag umuulan, sumisilong ako. Mga 3 times na siyang titila, tapos silong tila. Kanina sumilong ako sa basketball court, sumilong ako sa isang bahay, tapos ngayon silong ulit tayo dito sa parang milk tea shop ni ate girl. Kahit wala akong tulog, nawala na yung antok ko. Parang ang Siargao, ang natutunan ko this time is yung mag-slow down. Parang today, ganun lang mag-slow down ka, mag-pause and slow down. Parang ganun yung vibe na binibigay niya sa akin. Ay, ang gandang lesson din nun, no? Kasi kanina umuulan, tapos parang nagmamadali ako. Minsan meron tayong mga journeys sa life. Di ba? Umabot tayo doon. Meron tayong mga journeys sa life na nagmamadali tayo. Parang feeling natin, kaya ko to, nagmamadali tayo. Although meron na mga signs like ulan, di ba? May mga umuulan na parang may mga obstacles na dumadating sa buhay natin. Tapos tayo, ano pa rin tayo, laban pa rin tayo. Parang pinipilit natin na ma-achieve yung mga gusto natin sa life sa oras na gusto natin. But sometimes, God is telling us to pause, slow down, enjoy, appreciate the beauty. Ganito, may nakita akong milk tea shop, oh. Tapos ang sarap ng milk tea ni ate. Winter melon with nata. Hindi na-appreciate, no? Ayun, yung kalsada dito.
Tapos doon din sa may Afam Bridge kanina, di ba, parang hindi natin na push yung gusto natin kasi nga parang wala masyadong tao, tapos biglang umulan. But yeah, maybe God is telling us talaga to slow down, pause, and rest. Kasi hindi pa ako natutulog pala, no? More than 24 hours na tayong gising. Hindi na ako natulog kasi baka parang bitin pa ako matulog ako. Mamaya na lang para isang tulog na lang kasi maaga rin ako gigising bukas. Meron tayong land tour bukas. Siargao. Ay, hindi na umulan. Go na tayo. So yan, hindi na umulan. Laban na ulit tayo sa paglalakad. Masyado tayong focus sa destination that sometimes you really have to enjoy the process. The journey itself, you have to enjoy pala. May natutunan pa tayo sa paglalakad lang ng umuulan, no? So ngayon guys, yung aming hostel, no, yung rucksack. Ay, mali. Rucksack. Parang RU yata, rucksack. Ano siya, very social na hostel. Marami sila mga social activities like volleyballs, and then meron sila mga common areas na people can just talk and then chill out, hang out. Ako habang matagal na akong nagta-travel at lagi akong nagstay sa hostel, mas nakikilala ko yung sarili ko. Nahihiya pala talaga ako kapag yung maramihan. Tignan mo dyan sa hostel namin, approachable naman yung mga ibang mga AFAM dyan, nag-hello naman. Pero pag maramihan, nahihiya akong i-penetrate yung kanilang circle. Parang hindi pala ako ganun, no? Although kaya ko magstay sa hostel, pero kapag very social, nahihirapan talaga ako. Ngayon nga parang ayoko pang umuwi dun ka sa hostel kasi parang wala rin naman ako gagawin dun, parang nahihiya ako makipag-socialize. Nare-realize ko sa mga nakikilala ko sa hostel, mas kaya ko kapag mag-isa ako, tapos meron ding isang mag-isa na introvert, or meron ding isa na mahiyain, tapos parehas kami nahihiya. For example, yung mga nakilala ko sa hostel, sila Bimbi, di ba si Bimbi, like, nakilala ko siya, mag-isa lang din siya noon, nagtatrabaho, tapos ako, si Tyrone, mag-isa lang din siya noon, si Opa, si Anson, ano lang din kami noon, nasa kusina, ay late night na yon, kaya kami naging close kasi dalawa na lang kami, tapos late night na, tapos nag-uusap. Mas gusto ko yung, paano ba, mas gusto ko yung kausap na one-on-one, and then parang mas sensible, mas deeper, wow. mas may connection kesa yung parang big groups, tas parang hey, what's up, ganun, parang di ko pala kaya, no? Although kaya ko magstay sa hostel, makikitulog ako with other people, pero yung parang makipag-socialize, mas unti-unti kong nare-realize na hindi talaga siya para sa akin. Yung parang mas gusto ko yung intimate and small circle, no? Kahit tatlo, kaya ko naman 3, 4, ganun. Mas prefer ko nga isa lang eh. Kasi pag isa ka lang, mas nakakapag-exchange kayo talaga ng thoughts. Alam niyo yun, mas free ka na ano yung lahat, yung mga thoughts mo, express. Pag 3, okay pa rin naman. Pag 4, medyo complicated na rin kasi medyo marami ng different thoughts, no? Lalo na pag group. But I'm trying to overcome. Pero medyo shy pa rin ako, no? Kahit ang tagal ko nang nag-hostel, ang tagal ko nang nagta-travel. Kita niyo yung sa Europe, 'di ba, nung nag-hostel ako doon, maraming mga social activities, tapos hindi ako sumasali. Dumidiretso lang ako sa kwarto, gano'n. Para hindi ko kaya yung mga, siguro kung extrovert ka, you will surely love yung mingling with people. Kasi yung extrovert sometimes, nakakakuha kayo ng energy from interacting with people, no, mingling with people. Well, ako naman, sometimes extrovert ako. I'm a combination of both, I'd say. Pero most of the time, feeling ko introvert ako eh. Sa camera, extrovert ako. Pero off-cam, introvert ako, guys. And then, ayun na, nahihiya ako, ba't ganun? I'm trying naman na mas maging better sa pakikipag-socialize, pero mas prefer ko lang talaga yung small lang na interaction. Pero for example, kapag nandun na ako sa situation na kailangan ko talaga makipag-interact, kaya ko mag-adjust na maging extrovert, no? Mapapansin nyo naman yan sa vlog ko. Kaya kong makisama, for example, extrovert yung tao. Sige, extrovert din ako, pero may hangganan lang. Mabilis ako na-drain, ganun. So, kailangan ko mag-recharge.
Malulobat ako, no? Guys, I'm back here na at the hostel. Parang hindi na ako makakapag-outro doon kasi I'm shy. Tapos di ba kanina naglakad-lakad ako? Tignan nyo. Nangitim agad ako first day pa lang. Kasi di ba hindi agad tayo nakapag-check-in kanina? So, nang hindi tayo nakapag-check-in, like, naglakad-lakad na ako. So, yan. So, I think may na ako mag-outro doon sa loob. May tao ba? Sana wala masyadong tao. So, yun guys, ganyan na lang para low-key. So, nahihiyan ako mag-outro guys. So, bukas na lang ulit no. Kasi parang hindi rin ako masyadong nakatulog ng maayos today. So, itutulog ko na lang to para bukas full yung energy natin. Marami pa tayong mga gagawin bukas na. Tatalikod lang ako sa mga tao. Maraming salamat guys. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Bye! What's your name again? Roman. Roman from Israel, right? Refreshing in fairness.